Mga dapat isaalang-alang kung ikaw ay magdesisyon mag-abroad. Hello mga ka-OFW, ako pala si Curie, isang OFW dito sa Hong Kong. Tapusin mo ang video ito dahil dito nakasalalay kung ikaw ba ay magtatagumpay dito sa abroad o hindi. Makakatulong itong video ito para alam mo kung ano ba ang dapat ihanda bago ka magdesisyon mag-abroad. Pero bago niyan, ito ang kwento. Way back 2017, pinagdesisyonan kong mag-abroad. Pero bago niyan, medyo nahirapan din talaga akong makapag-desisyon kasi maliliit pa yung dalawa kong anak. Hindi ko pa, parang siyempre bilang nanay, mahirap din lalo na ako ang talagang nagpalaki, nagpadede sa kanila, nag-alaga mula nung isilang sila, ganon. Yun, mahirap din akong mapalayo. Yung loob ko, ayaw ko rin yung mapalayo sa kanila sa mura nilang edad na yun. Yung panganay ko 3 years old noon, tapos yung bunso ko 1 year old panon nung way back 2017. Mahirap man, pero talagang binuo ko rin ang desisyon ko kasi yun na lang ang talagang alas ko para magampanan ko ang pagiging responsableng ina sa mga anak ko, at syempre para na rin sa pamilya namin, ganun. Tapos meron din ako kasing pangarap na mas malaki pa. Mangarap tayo mga ka-OFW, dapat yan ang panghawakan natin. Yun, 2017 talaga pinagdesisyonan ko rin, pero syempre inihanda ko rin ang kalooban ko para matupad ko yung desisyon na yun. Eto na ang dapat isaalang-alang ng isang OFW bago siya magdesisyon mag-abroad. Bago siya magdesisyon mag-abroad, dapat alamin niya muna kung ano ba ang dahilan niya, kung bakit siya mag-abroad. Malinaw sa kanya kung anong dahilan niya, yung goal niya, para hindi meron siyang panghawakan kung nandito na siya sa ibang bansa, na hindi siya basta-bastang mailigaw ng iba, ganon. Dapat meron siyang buong desisyon, 100% na desisyon, hindi galing sa ibang tao, basta galing lang sa kanya, yun, sa sarili niyang desisyon, hindi desisyon ng asawa niya, ganon. Kasi tayo naman ang pupunta dito sa ibang bansa, hindi naman tayo matutulungan na ng ibang tao o kamag-anak natin kapag nandito na tayo. Siyempre nasa malayo na tayo sa kanila. So yun, pinagdesisyonan kong mag-Saudi noon kasi sa Saudi walang placement fee, tapos kuwan lang, sagot mo lang yung pamasahe mo mag-asikaso ng mga documents doon sa Manila, saka medical, mga ganun. Mahirap man kasi marami akong naririnig na mga bali-balita na sa Saudi ay delikado, pero sabi ko sa sarili ko noon, wala naman lahat naman ng lugar ay may delikado. Depende na rin sa pananalig mo. Kasi ako, ang paniniwala ko, si Lord ay palagi naman nandyan, nagproprotekta sa atin.
Kaya sabi ko, ipagkatiwala ko na sa iyo, Lord, kung luluubin mo, alam ko na makaya mo akong protektahan kahit saan man ako pupunta, sabi ko. Kaya kay Lord lang talaga ang kapit ko. Magmula nun, hindi na ako basta-bastang magdesisyon na talagang isasangguni ko muna kay Lord. Yan. Hanggang sa makarating ako dito sa Hong Kong. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Hong Kong. Pero, siyempre, may buo na rin mga plano. Dito pa tayo nilagay ni Lord eh. Kaya, ito ang dapat isaalang-alang bago tayo magdesisyon mag-abroad. Una, alamin kung anong yung goal mo para hindi ka mawala sa iyong mga dahilan kung bakit ka nandito sa abroad. Kahit anong mangyari, kung buo ang loob mo at alam mo kung anong dahilan mo papunta dito ay kahit mahirap, lalagpasan mo kasi alam mo kung anong dahilan mo kung nandito ka eh. Kaya yun, alamin kung anong dahilan mo bakit ka mag-a-abroad. Ang isaalang-alang pa ay ang pamilya, kausapin ang pamilya kasi sila lang naman ang number one na dapat natin kausapin kasi sila ang maaapektuhan pag tayo ay mag-abroad. Sila ang magsasakripisyo din, hindi lang naman tayo ang magsasakripisyo kapag tayo ay nagdesisyon mag-abroad. Hindi tayo pwedeng solo lang, dapat isangguni din natin sa ating pamilya. Yun, ang isaalang-alang din natin kapag tayo ay mag-abroad ay ang ating budget. Siyempre, kailangan din natin ng budget. Alamin natin kung saan tayo pwedeng kukuha, ganun, humiram, kung ano ang kapasidad natin ng budget natin. Kasi hindi naman basta-bastang pera lang ang magakuha natin sa Manila. Kailangan din natin talagang magkuha ng budget, maglagay ng budget sa ating pag-a-apply abroad, gaya ng pagpapa-passport, ganun. Pero sa akin kasi, pinagdesisyonan ko, muna ako sa Saudi kasi sa kanila yung passport, sa kanila yung accommodation, sa kanila yung basta lahat-lahat. Pero yung yung pamasahe mo hindi na. Ewan ko lang sa mga ibang agency. Ako, pamasahe ko sa akin noon. Tapos sa kanila yung medical, ganun. Hindi pwedeng wala tayong budget. Hindi natin pwedeng itipera ang budget natin, ang pera, kung tayo ay magdesisyon mag-abroad. Dapat rin isaalang-alang ng isang OFW ang kanyang emosyon o physical na katawan. Kakayanin ba ng ating abilidad? Kakayanin ba ng ating emosyon yung homesick pag nandito na tayo? Kailangan natin pagdesisyonan din yan, isaalang-alang. Kasi dito sa abroad, hindi pwedeng mahina. Bawal ang mahina dito sa abroad. Dapat malakas ang iyong loob. Lakasan ang iyong loob. Tapos alam mong protektahan ang iyong sarili sa mga abusadong tao, lalo na kung employer, mapa-employer man, kaibigan o kamag-anak na nandito na sa abroad. Kasi hindi natin alam. Kailangan alam mo rin mag-stand para sa sarili mo. Kaya alamin mo kung carry mo ba yan, yung emosyon na yan, yung mga encounter mo dito sa abroad. Yan.
Yan lang po ang mga dapat isaalang-alang. Magdagdag po kayo kung meron po kayong gustong idagdag sa ating mga dapat isaalang-alang ng mga isang OFW kung bago siya makapagdesisyon mag-abroad. Meron po pala akong ginawang page para sa ating mga ka-OFW, ang OFW Lighthouse. Kaya i-search nyo lang po dito sa FB group, OFW Lighthouse. Doon po tayo pwedeng mag-communicate mga ka-OFW para makapagtulungan po tayo. Hindi po basta-basta kasi dito ang buhay ng isang OFW. Marami po tayong pinagdadaanan na sitwasyon, mahirap na sitwasyon, at kailangan natin ng karamay. Kaya i-search po yung OFW Lighthouse. Lighthouse kasi parang sa karagatan, para may direksyon tayo. Magtulungan po tayo mga ka-OFW. Labanan po natin ang pagiging broke natin pagkatapos natin dito sa abroad. Kailangan natin ilaban na magiging matagumpay tayo mga ka-OFW. Wag po tayo mawalan ng pag-asa. Tapos si Lord lang po ang kapitan natin. At syempre, join na rin po kayo sa OFW Lighthouse. Diyan po tayo magbalitaan kung anong mga pagsubok at kung paano natin nalagpasan. Kaya magpalakasan po tayo mga ka-OFW sa OFW Lighthouse. Join na po. Hanggang dito na lang po mga ka-OFW. Love ko kayo. At love din po kayo ni Lord. God bless mga ka-OFW. Thank you.